Ang ating pong mensahe na pag-aaralan ngayon, ang title po, The Love of Money. The Love of Money. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, beginning verse number 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world. It is certain that we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Again, our message this morning, the love of money. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa ministeryo ng Believers Breakfast. And thank you for your enabling grace, Heavenly Father. Thank you even for the wisdom na ipinagkakaloob mo po sa iyong anak upang makapagministeryo sa iyo pong mga mananampalataya, Panginoon. I pray, O Father, that this morning you will again use your humble servant to bless your people through thy word. Thank you so much. Ikaw po ang pinapupurihan namin. Nawa maabot kami sa aming espiritual na pangangailangan, mapaalalahanan, masaway, maturuan, at mapagpala, dakilang Diyos. Again, thank you so much sa ministeryong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang pinaka-key text po natin, for the love of money is the root of all evil. So, the love of money. Liliwanagin na po natin na ang magkaroon po ng pera ay hindi masama. Okay? Ang magtrabaho para magkapera ay hindi masama. We need to be specific. Ang pinag-uusapan po dito ay ang pag-ibig sa salapi. Okay? Because exactly, ang sabi ng talata, for the love of money is the root of all evil. Hindi po ang salapi o pera o ang money ang root ng lahat ng kasamaan, kundi ang pag-ibig sa salapi. So please understand that I am emphasizing this because I do not want na ma-confuse po ang sino man sa atin na para bang ang tingin natin sa pera evil or root of all evil. No, it is the love of money. Yung pag-ibig po sa salapi. The reason why na-consider ko po ang message na ito because yesterday, ang binigyang pansin po namin ay ang halaga na pagtiwalaan mo lang talaga ang Panginoon. At ang talatang ginamit po namin ay talatang babala para sa tinatawag na covetousness, yung pong kasakiman. Ang pagiging sakim ay isa sa manifestation ng tinatawag po nating pag-ibig sa salapi. So, ang aking pong mga binasang talata sa inyo, na sinimulan po natin sa verse number 6, ay nagpapaalala na ang sabi po, but godliness with contentment is great gain. Diba? Yung pagkakaroon daw po ng tinatawag nating kasiyahan sa usapang makadiyos at banal na masasabi nating kasiyahan, yan po ay napakalaking pakinabang. But godliness with contentment is great gain. Kasi sa totoo lang, ang tao raw po merong pagkain, meron pong dinaramit, dapat matutong makontento, mga kapatid. At yun daw pong nagpapayaman at nagpipilit at nagmamadali sa pagyaman, ito raw po ang nahuhulog sa tukso, mga kapatid, at sa mga kung ano-ano pa. So kaya ngayon po, let me share with you this very timely message. Kasi alam nyo naman yan, yung issue sa gobyerno natin, matindi.
Kinikilabutan nga po ako mga kapatid pagka pinag-uusapan kung gaano kalaking pera ang involved sa corruption sa gobyerno, na naiisip ko ang yaman pala ng bansang Pilipinas, para mangyari po na ang napakarami pong mga politicians at ang mga government officials na nai-involve dito po sa napakalaking issue na ito, sa usapin po ng pera. Hindi tayo nag-uusap ng millions lang, billions ang pinag-uusapan, kaya nakakalungkot. So again, let me emphasize to you that money itself is not evil. Pag inaral nyo po sa Bible si Abraham, si Job, si Joseph, diba, of Arimathea, kung matatandaan nyo po, sila po ay masasabi nating mga mayayaman, diba? So sila po ay mayroon pong matinding kayamanan. So ang tunay na panganib po ay nandoon sa usapin ng pag-ibig sa pera. Lalo na kung mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa Diyos. Hindi po ba? Meron pong panganib, mga kapatid, ang pag-ibig sa salapi. Kaya nga, ang isa sa pinapaalala natin, money is a good servant but a terrible master. Diba? Yung pera po, mabuting alipin yan, pero masamang Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong mga tinatangkilik ay po pwedeng maging pagpapala at po pwede rin pong umalipin sa atin. Kaya po, it is good to listen very carefully to this message, and this is actually a message of concern. At ang Kristiyano po ang isa sa dapat kakitaan ng buhay na may kasiyahan, buhay na kontento, sa piling ng Panginoon, sa pagpapala ng Panginoon, sa kung ano po ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, bigyang pansin po natin muli ang patungkol sa usapin ng pag-ibig sa salapi. Okay? At ang sentro po natin dito, yung perils, di ba? Of the love of money. Yung mga panganib nito. Unang bigyan po natin ng pansin is about the desire. About the desire. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 9. Sa verse number 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. They that will be rich. Doon nagsisimula po ang problema, mga kapatid. Yung po bang hindi na natin makontrol ang ating sarili sa sobrang desire po natin na tayo po ay yumaman. Diba? So walang masama na maging mayaman po tayo. Sabi ko nga, merong yaman na masasabi natin confidently na bigay ng Diyos, at meron namang mga masasabi nating, kaya nga may tinatawag na ill-gotten wealth, di po ba? So, pagka pinag-usapan natin yung didiskarte ka to the point na gagawa ka ng panglalamang, pagnanakaw, at kung ano-ano pa para yumaman ka, yan po mga kapatid ay evil desire. Diba? Evil desire. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 5 and verse number 10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase, this is also vanity. Diba? Alam nyo naman yan. Sa sulat po ni Solomon sa Ecclesiastes, pagka ang buhay mo malayo sa Diyos, walang kwentang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nawa mapaalalahanan po tayo ng ating pong pinag-aaralan. We better check our desire, mga kapatid. Ano po ang kinasasabikan natin? Ano po ang lubha o labis nating ninanasa sa buhay? Sabi po ng Proverbs 23 verses 4 and 5, labor not to be rich. Okay? Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings, they fly away. So, yan po ay sulat po ni Solomon. At ang paalala po ng Panginoon mismo, mag-ingat daw po tayo, take heed and beware of covetousness, sapagkat ang buhay daw po ng tao, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Diba? So, ang kalagayan po na tayo po'y masagana, walang masama kung ito po'y bunga ng pagpapala. Pero kung sa malabis na pagnanasa po natin, partikular sa pera, gumagawa po tayo ng mga kung ano-ano, mga illegal, mga makakapanglamang, makakasira, mga kapatid, yan po ay evil. So,
ang ating pong talata, simple lang. Ganun po ngayon ang ginagawa ko. Kinukuha po natin yung verse hanggat maaari. Tingnan po natin. Ang sabi, they that will be rich. So, the desire. May panganib po sa kung ano ang ating pong ninanasa. May panganib po about our desire. So, we better make sure that our desire is godly. We better make sure na ang desire natin is not out of the will of God. So, dapat ang ninanasa po natin ay yung pagpapala ng Diyos at ang Diyos po'y nagpapala sa kaparaan ng kanyang naidisenyo. Ano-ano po ang mga makikita natin sa Bible na pamamaraan upang tayo po'y pagpalain ng Diyos. Ang sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ka ikaw ay nagkakapera, kapag ka ikaw ay sumasagana sa paraan mo, na napapabayaan mo ang Diyos, tatandaan nyo po na hindi ka dadalhin ng kung anumang meron ka sa magandang kalalagyan. Because it is really great and wonderful to enjoy the blessing of God kapag ka siya po ang nagiging priority po natin sa ating buhay. Mga kapatid, hayaan nyo po na may-ari ng lahat ng bagay ang siyang magpasya, magkaroon ng kapasyahan tungkol sa pagpapalang para sa atin. And it is good for me, it is good for you to somehow consider the design of God, kung paano po niya tayo i-bless. How the Lord will bless His children, how the Lord will bless us. That is very important, mga kapatid. And the answer is very clear. We need to make God our priority. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang katapatan po ang isa sa napakagandang hakbang upang tayo po ay mapagpala. Mga kapatid, hindi lang sa usapan ng tinatawag nating pagsamba sa Diyos at pag-prioritize natin sa Panginoon, sa Biblia po, malinaw din na sinasabi that a faithful man shall abound with blessing. A faithful man shall abound with blessing. So, ang pagpapalain daw ng Diyos ay ang mga matapat. At hindi po kailanman masasabi po nating matapat ang isang tao na ang desire sa buhay niya ay ang mga bagay at ang kasaganaan ng mundong ito sa kaparaanan niya, gagawin niya ang lahat. Mga kapatid, it is good for us to trust the Lord, to prioritize God, to be faithful to God, and in fact, another way na tayo po ay pasasaganayin ng Panginoon is by being generous and being a giver. Ang sabi po, give and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So, ang unang nakita po natin is about the desire, they that will be rich. Let us consider point number 2, the deception. The deception. Ang sabi, sila po ayon sa talatang 9, verse number 9. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. So dito po, ang makikita natin, yung sinasabi po na meron pong sila ang ating pong matinding pagnanasa at ang pag-ibig sa pera. Diba? Sapagkat ang pag-ibig natin sa pera, mga kapatid, ang iniisip natin, magdadala sa atin sa security, pero ito po ang nagiging dahilan upang tayo po ay maging alipin. Hindi po maganda. Mga kapatid, tatandaan nyo po na ang pera mabuting alipin pero hindi magandang Panginoon. E paano po ba? Sa anong kalagayan po ba nagiging Panginoon ng pera? Di ba? Kapag gagawin mo ang lahat alang-alang sa pera. Nasunod-sunuran ka, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig mo sa salapi, gagawin mo ang lahat. Yun po ay napaka mapanganib. Sabi nga po ng Matthew 6:24, no man can serve two masters. You cannot serve God and mammon.
So mga kapatid, mga minamahal, may daya po at ingatan po natin yan. So, ang linaw-linaw po na sinasabi po sa Bible, may mga pagkakataon po na kapag ka po tayo ay nahuhumaling na o masasabi nating talagang nahook na, yun po yung ating sinesentruhan dito eh. Yung gagawin po natin ang lahat alang-alang sa pera. Hindi ka sasamba, alang-alang sa pera. Uunahin mo yung diskarte mo. Okay? Hindi ka magtatapat sa Diyos dahil nga hinahabol mo ang pera. Gumagawa ka ng lahat ng paraan para sa pangangailangan mo. Samantalang yan ay dapat resulta. Ang probisyon sa ating pangangailangan should be the result of our faithfulness to God or of making God our priority sa ating pong buhay. So yun po yung paalala, mga kapatid. Learn to trust the Lord. Sabi nga niya, yung ibon sa himpapawid, pinakakain ng Panginoon yan. Yung liryo sa parang, dinaramta ng Panginoon yan. Kaya ikaw at ako, lalo na Kristiyano po tayo, anak po tayo ng Diyos. Mabuting ama po siya, willing po siya, more than willing po siya, able po siya, more than able po siya, na isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi na natin kailangang maghangad. Hindi na po natin kailangang panggumawa ng ating sariling diskarte. Nakadesenyo na po na ang Diyos ang magpo-provide para po sa atin. It is just that we need to prioritize God in our lives. Yun po, and be faithful to Him. Diba? Be a giver. Yan po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang delikado po sa matinding desire at pag-ibig natin sa pera, pansinin niyo po, kadalasan ang laging natatrap ng kaaway, ang lagi pong naiisahan. Okay? Meron ba kayong experience na may magte-text sa inyo at sasabihin nanalo kayo, tapos ikaw naman, yung ideyang nanalo ka, tuwan-tuwa ka na hindi mo inisip, wala ka namang sinalihan. Paano ka nanalo? Syempre po, kahit na nga yung iba, alam na po na isa po sa form of scam po yan, pero baka sakali di ba? Kahit alam na, kaya ayun. Ano po ang nangyayari? Nadadali po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, mas maganda po na para hindi po tayo madaya. Kasi talagang ang ating pagdanasa na yumaman, ang ating matinding pag-ibig sa pera, yan po mga kapatid ay magdadala sa atin sa kalagayan na tayo po'y madaling madadaya at maiisahan. So we need to be careful. We need to be cautious because, yun po ang gusto ng dyablo, na mahila po niya tayo. Tatandaan niyo po na ang offer ng dyablo, yung kayamanan sa mundong ito, ibibigay niya. Basta tira pa ka lang sa kanya, sasamba ka lang sa kanya. So yun po ang isang pattern ng devil, mga kapatid. Kung gusto mong yumaman, ihuhook ka ng dyablo to the point na gagawin mo kahit masasama, yumaman ka lang. Hindi po ba? Kakilakilabot Isipin nyo po, naghihirap ang bansa po natin. Talagang kung gaano po katindi ang inaabot na trahedya ng ating mga kababayan. At alam po ninyo na marami pong mga pamilya sa atin, walang makain. Tapos itong mga iniluklok mo sa kanilang posisyon, ibinoto mo, iginanti po sa atin. Diba? Nakawin ang kaba ng yaman, ang kaba ng bansa. Diba? So, that is very sad. Anong dahilan? Because of their evil desire. Diba? Because of the desires of their heart. Kung ano po yung, kaya sabi ko, talaga bang kaya pumapasok sa politika para makapagsilbi sa bayan? O dahil sa nakakakita po ng mga po pwedeng gayahin, katulad ng mga naunang korap, mga kapatid, sa pamahalaan. So hindi po ako aktivista. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na talagang ang Biblia po ay totoo. For the love of money is the root of all evil. Ito po'y usapan ng desire na kapag ka ang iyong pagnanasa ay nakasentro sa pagyaman, sa pera, laging pera, yan po ang po pwedeng magdala sa iyo sa masasabi po nating snare. Yan ang magiging malaking problema mo. So, mga kapatid, may deception po. Kapag kasi Satan nag-offer, huwag kayong maniniwala.
na ang talagang concern niya, kapakanan mo. Hindi niya inopera ng bunga si Eva dahil sa concern siya kay Eva. So gusto po niya, mga kapatid, na masila ang tao. At yun na po ang nangyari. So the same thing, pagka po yung pera na ini-offer sa iyo ay hindi galing sa malinis at tamang paraan, kung Kristiyano po tayo, hindi tayo dapat maging kaisa niya. Pero ang matinding paghahangad, ang matinding pagnanasa, yung tinatawag nating greediness, covetousness, mga delikado po yan, mga kapatid. Yan po ang kadalasan nadadaya po ng kaaway. So, pangatlong bigyang pansin po natin, number 1 is the desire, number 2 is the deception, number 3 is the destruction. Yes, baka yung iba sa inyo, nahulaan nyo na po yung ikatlong puntos natin. Okay? The destruction. Ang sabi po, which while some coveted after, they have erred from the faith, and preached themselves through with many sorrows. They have erred from the faith. Yun ang kadalasan na nagiging problema. Because of our desire, nadadaya po tayo na ang kalunduan ng lahat, nasisira po tayo, nalalayo po tayo sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong mga paalalang ito ay binigyang pansin sa banal na kasulatan. Na talagang kapag tayo po, sabi nga, siya na nagmamadali sa pagyaman, nalalaglag sa sila ng kaaway. So kaya, importante po na mag-ingat ang bawat isa sa usapan ng pagmamahal sa pera. Sapagkat ito ang magwawasak ng buhay natin. Ito ang sisira po sa atin. Yan po ay masasabi nating problema ng ilang mga tao sa banal na kasulatan. Naalala niyo po ba si Judas? Ang problema po ni Judas, pagka para sa Diyos, may reaksyon. Kasi lagi siyang nag-iinteres sa supot, mga kapatid. Magandang paalala lang po, si Achan, di ba? He lost his family. Si Gehazi, di ba? He lost his health. Si Judas, yung kanyang kaluluwa, dahil po sa matinding paghahangad, sa salapi, mga kapatid, sa kayamanan. So, ngayon, meron po akong gustong bigyang pansin sa inyo dahil baka kala nyo naman negatibo lang ang message natin. Ang ating pong naging concern is to give warning to everyone patungkol sa pagmamahal sa pera. Doon po sa unang bahagi, sinasabi po, but godliness with contentment is great gain. Malaking pakinabang daw po ang kabanalan na may kasapatan at may kasiyahan. So, sinentro ko po sa idea ng pag-ibig sa pera. Pinakita ko po sa inyo yung perils of the love of money. The perils of the love of money. Yung pong panganib ng pag-ibig sa salapi. Tinalakay natin ang tatlong bagay. The desire, the deception, and the distraction. Kapag ka po hindi natin na-control ang ating desire, na kung saan sobra ang ating paghahangad sa kayamanan, sobra ang paghahangad sa pera, yan po'y ginagamit ng pagkakataon ng dyablo upang dayain po tayo. At ang intensyon ng dyablo, masira ang buhay natin, mawasak ang buhay po natin. So, yun po ay paalala. So, ngayon, kontra po ba ang Biblia na ikaw ay magkapera? Sa Biblia po ba, right away, masasabi nating evil kapag ka ang isang Kristiyano ay yumaman o mayaman? Well, syempre po, ang magiging sagot dito ay depende. Kung ang kayamanan mo galing po sa kung saan-saang kasamaan, kung ang kayamanan mo ay galing sa panglalamang, kung ang kayamanan mo ay galing sa masamang paraan at sa pagnanakaw, mga kapatid, hindi na po siguro mahirap sagutin yan. Na yan po ang sisira sa atin. Diba po pwedeng i-enjoy mo for a while, po pwedeng i-enjoy mo siya habang nasa kalagayan ka na areglado lang ang lahat,
Pero syempre, pagkagaling sa kasamaan, may buwelta po yan, mga kapatid. Opo, may sila po yan. Kumbaga, padadamahin ka lang. Papainan ka lang dahil sa desire mo. Kaya matuto po tayong mag-control ng ating sarili, matuto po tayong masyahan kung ano po ang provision ng Panginoon, sapagkat kapag ka ikaw ay lagit-lagi nagpadala sa desire ng iyong laman, ng iyong sarili, yan ang magiging dahilan para ikaw ay madaya at ikaw ay masira. So mga Kristiyano, ang tanong po natin ngayon, evil ba kapag ka mayaman ang isang Kristiyano? Masama po ba ng isang mananampalataya ay managana sa kayamanan? Mga kapatid, kung kukunin po natin ang idea sa sinasabi po ng ilang mga talata sa Biblia, klarong makikita po natin na hindi masama. Hindi masama na ang Kristiyano maraming pera. Hindi masama na ang Kristiyano mayaman. Hindi masama na ang Kristiyano managana. Hindi po masama iyan. Kasi sa totoo lang, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga nasa Kanya ang kakayahan upang tayo po'y pangakuan na unahin lang natin siya, magtapat lang tayo sa Kanya, magbigay lang po tayo. Siya po ang magpapala sa atin. Now, ang punto ko po, hindi po lahat ng mayaman masaya. At ang tanong po, bakit po ba may mga tao na kung tutusin sa kabila ng kanilang kasaganaan, hindi po sila masaya? Ang isang posibleng dahilan, dahil may sila ang kanilang kayamanan. So meron pong masasabi po nating hindi magandang dulot sa puso at isipan. Kasi alam nyo po, pagka ang tao gumagawa ng kasamaan, pagka nag-iisa na lang yan, alam nyo po, it seems enjoyable while they are doing that. While they are doing it. Pero kapag ka po dumating sa point na nag-iisa na po ang tao, mga kapatid, for sure, usapang konsensya, lalo na po sa Kristiyanong konteksto, usapang banal na spiritu, tinitiyak ko po, babagabagin ka niyan. Kaya nga, ang kakailanganin mo, marami kang kasama, dahil pagka nag-iisa ka lang, uusigin ka ng iyong konsensya at babagabagin ka ng banal na spiritu. Bakit hindi po natin i-enjoy ang blessing ng Panginoon sa paraan ng Panginoon? Diba? Kasi pag pinag-usapan po natin ang blessing, hindi naman pera lang po ang usapin ng blessing. Isa lang po ang pera sa usapan ng pagpapala. Pero we cannot deny the fact na pagpapala rin po yan. Material na bagay, financial, mga kapatid. And it is really great and wonderful every time that we experience the blessing of God. Talagang napakaganda po. Kasi nga, ang sabi po ng Bible, the blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. So gusto ko po, nakunin natin yung idea na ang blessing daw po ng Panginoon nagpapayaman. So wag niyo po akong pagkamalian. Again, malinaw po sa akin na sa usapang kasaganaan, sa usapang pagpapala, hindi puro pera ang pinag-uusapan dyan. Pero maganda po na maintindihan po natin na bilang Kristiyano, di ba, medyo tayong matuwid na kapag ka nagtatapat ang kanyang anak, pagpapalain po niya. Kapag ka masunurin ng kanyang anak, pagpapalain po niya. Yun po lagi Lagi ko pong binabanggit yan na dalawang bahagi lang Pagsunod, sa pagsunod, pagpapala. Sa pagsuway, sumpa. Kaya huwag kang magtaka kapag ka ang isang Kristiyano na masunurin sa Diyos, pinayayaman ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. At alam nyo, hindi po mahinang klase ang Diyos. Basta ikaw, unahin mo lang siya, magpakatapat ka sa Kanya, maging mapagbigay ka. Ang pangako ng Diyos, pagpapalain ka. Hindi mahinang klase ang Panginoon para mahatlangan ang pagpapalang para sa iyo. Ang sabi po ng Bible, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Hindi lahat ng mayaman masaya, pero ang lahat ng pinagpala ng Diyos, ang isa sa resulta, masaya. Amen po ba? Kahit simpleng bagay, kahit simpleng pagpapala, nagpapasaya po yan, mga kapatid. Nagbibigay kagalakan po yan. Kaya nga sabi ko, how can we determine, or how can we say, na yung mga bagay na meron tayo blessing, if, yung pong lahat ng meron ka ay resulta ng iyong katapatan sa Panginoon, pag-una sa Panginoon, pagbibigay sa gawain ng Panginoon,
pagpapala sa lingkod ng Panginoon. Kapag ka po yan ay bunga ng pagmamahal mo sa Diyos, pangangalaga mo sa pastor, sa mga manggagawa, ganun din po mga kapatid, sa katapatan mo sa ministeryo, pagka po yun ang dahilan kung bakit kasagana. Kaya nga sabi ko po sa inyo, may yaman na bunga ng diskarte, pero may yamang bunga ng pagpapala ng Panginoon. Yes, bunga ng iyong pagsunod sa Panginoon. Hindi sisira ang Diyos sa kanyang pangako na pagpapalain niya talaga ang bawat kumikilala sa Kanya. Mga kapatid, mga Kristiyano, alam niyo po, may paraan ang Diyos para tayo yumaman. So kaya kailangan po makalaya tayo sa maling desire, tayo po ay maiiwas sa deception, lalo na po sa distraction. Kaya siguro magandang talakayin po natin the deliverance. The desire, they that will be rich. Yun po yung sabi, di ba? Sa unang bahagi po, they that will be rich. So the desire, the deception, fall into temptation and snare. Okay, the destruction, ang sabi po mga kapatid, while some coveted after they have erred from the faith. Yan ang destruction mga kapatid. And pierced themselves through with many sorrows. Yan po ang pagkawasak at pagkasira. Okay, ngayon po, pinag-usapan natin, pinag-aralan natin na may paraan ng Diyos para pagpalain tayo. Kaya hindi tayo dapat greedy, hindi tayo dapat covetous mga kapatid. Dapat po tayo po yung Kristiyano na may kabanalan, na may kasiyahan. Yun po ang talagang malaking pakinabang. So it is good to somehow learn and understand, matuklasan po natin yung pong deliverance. Nakita natin the desire, the deception, the destruction, this time the deliverance. Ang sabi po, but godliness with contentment is great gain. Kumbaga, ang antidote sa greed, mga kapatid, ay ang gratitude at ang godliness. Bakit ito gratitude? Kasi ang taong may kasiyahan, thankful. Kaya nga, ang payo ko po, ang turo po natin sa mga mananampalataya, learn to thank the Lord first. Sa lahat ng meron po tayo, bago tayo mag-expect ng kung ano-ano. Huwag niyong asahan na pagpapalain ng Diyos ang mga ingratong Kristiyano. So let us develop the attitude of gratitude because by having a grateful heart, lalo pong gaganahan ng Diyos na pagpapalain po niya tayo. Kaya nga sabi ko, ang antidote talaga sa greed ay ang gratitude and godliness. So sa deliverance, ang kinakailangan po natin to live godly. Kasi kapag ka ikaw ay godly sa iyong pamumuhay, magmamanifest yan sa iyong desire. Hindi po pwedeng godly ka, ang matinding desire mo ay ang payamanin ka even to the point na talagang ang paraan hindi na tama. So godliness. Ganon din po mga kapatid, yung pong tinatawag na gratitude. Yan po ang antidote mga kapatid. Godliness. Diba? Gratitude. Si Apostol Pablo, isa yan sa makikita niyong karakter ni Apostol Pablo. Napaka-grateful. Napaka-thankful. At hindi lang yan, kontento talaga eh. Diba? Kontento talaga. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 11, remember, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Naalala niyo po yun, yung talatang yun? I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. Sa message ko po kagabi, Hebrews 13 verses 5 and 6. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Sapagkat siya rin na nagsabi, I will never leave thee nor forsake thee. And always put in your mind, being a believer. Sabi nga ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. So nasa Kanya ang lahat nating pangangailangan. Kaya mga Kristiyano, siguro po maganda na ating pong matutunan ang usaping ito.
ang pag-ibig sa salapi ay may panganib sa usapang desire, deception, at destruction. Kaya ang kailangan po natin is deliverance. 'Di ba? At para tayo po ay maligtas diyan, ang maliwanag na at ang mabisa na po pwede natin pong i-apply, number 1, godliness. Number 2, gratitude. Number 3, generosity. Generosity. Yung pagiging mapagbigay. 'Di ba? Yun din naman ang problema ng mga hindi giver eh. Sobrang pag-ibig sa pera, ayaw bitawan. Kahit na para sa gawain ng Diyos, ayaw bitawan. Mga kapatid, mga minamahal, ito hindi ko alam eh. Pero tutuwa lang ako kasi po, last year, yung anak ko dapat may job na po siya. Pero dahil kagagraduate pa lang niya, sabi ko sa kanya, na siguro maganda sama ka muna sa akin para ma-enjoy muna namin yung first year ng pag-graduate po niya, makasama ko po siya. So, sa madaling sabi, to cut this long story short, sinama ko muna po siya. And then after that, ayan, dyan po nagpasimula na nag-pray po siya at nag-seek po siya for a job. And then one day, ako po ay nasa speaking engagement, okay, si chatted me. Nag-send po siya ng message po sa akin at sabi niya na siya po ay may job na, may work na po siya. Wow! E di amen po kami. Okay, so ibig sabihin po, nagsimula na po ang anak kong mag-work. And then, tuwan-tuwa po ako kasi nagulat po ako, si PNG, sabi sa akin, yung anak ko raw po, yung unang sweldo niya, talagang ibinigay po sa church. First fruits. Yun po yung kanyang ginawa. Kagabi, magka-date po kami. Pagkatapos po ng church service, magka-date po kaming pamilya. Alam niyo po, kung tutusin, nasa early pa lang naman po siya. Alam niyo yung paraan ng Panginoon. Binless po kaagad siya. Nabigyan siya ng increase, mga kapatid. Napakaaga pa lang po. So, kaya siya mismo, kitang-kita niya na ang reason, it is because of the blessing of the Lord. So, ang ganda rin, pagka may orientation tama ang mga anak natin, kaya sa mga young people na nangangarap, sana sa desire natin, hindi greed ang nakikita. Sana sa pangarap natin, sa nakikitang desire natin, kasi gusto rin nating maging blessing. Gusto rin nating maging help, support, back up sa ministry, sa manggagawa ng Panginoon. Kaya nga, as I evaluate sa church po, kung sino po yung mga generous, sila po ang mas lalong blessed. Because God is always true to His words. Yan po yung prinsipyo po ng Panginoon. Diba? Kadalasan po ang may mga reklamo, ang laging may daing sa buhay, ito po yung pag-inaral mo. Talaga namang hindi po maasahan sa kung ano po ang obligasyong pang Diyos. Kaya nga sabi ko, nakaka-proud sa isang magulang. Ang anak ko po napakasimple. Hindi nyo po siya makikitang laging nasa front, nasa limelight. Very simple-minded po ang anak ko. Hindi siya sobrang entitled. Ano po? Minsan kasi, anak ako ni pastor, anak ako ni evangelist, ganyan. Mga kapatid, hindi namin pinalaki po si Sophia sa ganong kaisipan. Sa school, alam po yan ng Blessed Hope Christian Academy. Huwag niyo pong bibigyan ng award ang anak ko dahil anak siya ni FDB. No. Ayoko pong masanay siya ng ganon. And that is the reason why our daughter, she's very simple and I am very proud. Hindi niya alam to. Kinukwento ko po sa inyo. Sorry po. Excuse me. Baka po pagalitan pa ako. Pero, yun lang. Bigla lang pumasok sa isip ko dahil magka-date nga po kami kagabi. Ikinuwento po niya sa amin na nakakatuwa. Pati nga yung pagkukwento niya simpleng-simple. Hindi naman po talaga siya yung parang, alam niyo po yun? Mataas na yung, di ba? Yung tinaas na yung, hindi ganun. Kundi yung bang simple pero very thankful na talagang sa kanyang personality, yun po yung medyo talagang makikita nyong nai-enjoy natin kasi kapag ka alam yung gawa ng Panginoon. Hindi po tayo nag-uusap ng malaking amount. Pero sa simplicity po ng life ng anak ko, that is already
big blessing for her, and she is very grateful because she realized that the reason why the Lord blessed her, it is because of what? Diba? She did. And according to the promise of God, talagang pagpapalain po niya. Kaya kung ikaw yung Kristiyano na hindi mo magawang unahin ang Diyos sa buhay mo, wala kang karapatang mag-expect na pagpapalain ka. At kung sakaling ikaw yung nagsasabing Kristiyano, tapos ang takbo ng kalooban mo, ganito, yung sinasabi mong, ba't ganon? Diba? Kahit naman di ko inuuna ang Diyos, ba't masagana pa rin kami? Aba, matakot ka. Kasi sabi po sa Bible, si Satan nag-o-offer na kahit hindi mo intindihin ang Diyos, basta sambahin mo lang siya, siya ang sundin mo, willing din naman siya na ibigay niya sa iyo. Yung maraming bagay. Kaya, yun po, ibang-iba yung joy ng blessing ng Panginoon para ma-deliver po tayo. Diba? Yan din po ang way para talaga ma-deliver po tayo sa tinatawag nating sobrang pag-ibig sa salapi. The love of money is the root of all evil. Nakita natin yung perils, mga kapatid, the desire, the deception, the destruction, and the deliverance. And if you really want to enjoy the blessing of God, na hindi ikaw yung katulad ng inilarawan na mapag-ibig sa salapi, masyado pong greedy, mga kapatid, mas maganda pong i-enjoy natin yung blessing ng Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang disenyo, sa kanyang instruction. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ay pumapatungkol sa mga araw-araw na pangangailangan natin. Okay? Ang sabi po, a faithful man shall abound with blessing. So lahat ng aspeto ng buhay, may pagpapala. Usapang pamilya, usapang spiritual, usapang material, usapang pinansyal. A faithful man shall abound with blessing. Hindi lang pagpapala, mananagana sa pagpapala. And then, give, and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. And then Proverbs 3, 9, and 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Mga kapatid, ang ating pong tinalakay ay magandang paalala, magandang babala, at magandang hamon sa bawat isa. I hope na tayo po'y muling napagpala. Ingat po tayo na tayo po'y masila ng kaaway sa sobrang tindi ng pagnanasa sa salapi o sa kayamanan, to the point na tayo po'y nahuhulog at nadadaya, nasisila ng kaaway, at sa kalunduan ng lahat, nasisira ang ating buhay. Kung gusto po nating makawala, kung gusto po nating makalaya, kung gusto po nating ma-deliver po tayo dyan, magsimula na po tayo na ang maging practice natin at ang maging gawi po natin ay ang godliness, gratefulness, and generosity. Sapagkat yan po ang gamot, mga kapatid. Be godly, be grateful, and be generous. Let us pray. Lord, thank you po sa pagpapala mo sa amin sa pamagitan po ng mensahe. Lagi po kaming masaya na mapag-aralan ang iyong salita. Nawa ang mensaheng ito ay nagbigay babala sa bawat isa po sa amin. Na nawa dakilang Diyos, makakitaan kami ng buhay na nasisiyahan kung ano po ang iyong pagpapala sa amin. And may we learn to obey you, Heavenly Father, para po patuloy naming ma-enjoy ang pagpapala mo ayon sa iyong pangako. Again, thank you so much. May you continue to bless each and every one of us, and also the ministry of Believers Breakfast. Panginoon, may you continue to bless me and use me for your honor and for your glory, Heavenly Father. Again, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, ingatan at pagpalain mo po kaming lahat, o aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.